Naabutan ni Concha si Rebecca sa tapat ng playroom at ang ginagawa nitong maingat na pagdikit ng tenga sa pinto. Gusto niya itong lapitan, hablutin at kaladkarin palayo sa binabantayang silid. Ngunit hindi pwede at iyon ang mas nakapagpapagigil sa kanya. Kailangan niyang magpanggap at patuloy na pasako sa babaeng kailanman ay di niya matatanggap. Naigtad siya nang hawakan nito ang doorknob. Mabilis niyang dinampot ang pitsil at basong nasa ibabaw ng mesa at saka binitiwan. Nabasag ang mga iyon, ngunit nagtagumpay naman siyang pigilan ito sa gagawin. Hatid ang nanlilisik na mga mata. Pabulong niya itong pinagbantaan at saka tusong ngumiti. Ika-12 kabanata. Multo ang katabi. Ilang ulit nang kinakatok ni Rebecca ang pinto sa silid ng anak, ngunit hindi nito binubuksan. Naisip niyang nakalak iyon dahil nagtatampo ito sa hindi niya pag-aasikaso. Layla? Layla anak? Open the door. Masama kasi ang pakiramdam ni Mama, kaya ngayon lang nakalabas ng room. Huwag ka na magtampo ha. May gusto ka bang kainin? You want cake? Ice cream? Salad? Gusto mo ba ng spaghetti anak? Ipagluluto kita. Open mo na tong door, baby. Mama miss you na eh. Layla? Layla? Sa likod ng pintong kinakatok ni Rebecca ay naroon si Layla. Nakatayo. Kuyom ang mga palad at namumula ang mukha. Ang ingay mo talaga! Hindi ka ba talaga titigil sa pang-iistorbo sa akin? Naaantala ako sa aking gawain dahil sa bunganga mo. Tinitigan ni Layla ang pintong yari sa mataas na uri ng kahoy. Pinaglalagos ang paningin patungo sa babaeng nasa kabila. Nagkulay dugo ang maliliit na ugat sa mga mata niyang nanlilisik. Tila apoy ang pinawawalang init at pinagliliyab ang kahoy sa pagitan nila. Ilang sandali pa'y sumungaw ang nakalolokong ngiti sa labi niya at saka hinawakan ang seradura ng pinto. Unti-unting napalitan ng maamo at inosenteng anyo ang kanyang mukha, kasabay ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Kasabay rin ng unti-unting paninikip ng dibdib ng babaeng nakatayo roon. Mama, nakatulog po ako kaya di kita agad narinig. Pupungas-pungas niyang sabi. Nagkunwaring kagigising lang. Okay lang anak. Hindi galit si Mama. Nakangiting sagot ni Rebecca habang hawak ang dibdib dahil sa pangangapos ng hininga. Ipinagpatuloy ni Layla ang pagkukunwari. Mama, okay ka po ba? Oo anak. Okay lang si Mama. Sige na, pumasok ko na uli at matulog. Sagot ni Rebecca. Sinisikap na wag makita ng anak ang paghihirap na nararamdaman upang hindi matakot at mag-alala. Opo, I love you, Mama. Magiliw na sabi ni Layla. Iniangat pa ang mga braso upang ang ina ay mayakap.
Yumuko naman ang ginang at tinanggap ang yakap na iyon. Matutunog na halik sa magkabilang pisngi ang iginawad ni Leila sa ina. Yakap at halik na lalong nagpasikip sa paghinga ni Rebecca. Nakangising mukha at pailalim na tingin ang ipinanghatid ni Leila sa inang dahan-dahang naglalakad. Ang isang kamay ay nakasapo pa rin sa tapat ng dibdib, habang ang isa naman ay itinutukod sa dingding na nadaraanan. Ayan, ikaw kasi. Ayan tuloy ang napala mo. Nahihirapan ka. Ay, nako, Rebecca. Natatawa nitong sabi. Si Rebecca. Narating na ang silid nilang mag-asawa sa kabila ng marahan at painot-inot na paghakbang. Kailangan ko na nga siguro magpatingin sa espesyalista. Nung huling check-up ko, ang sabi ng doktor ay wala naman akong depresya. Normal naman lahat ng lab test ko. Nakakapagtaka, nakakaramdam ako ng ganito. Utak ko nga siguro ang may depresya. Kung narito pa sana si Michelle, tiyak na matutulungan niya ako. May mga psychiatrist siyang kakilala. Maitatago namin sa ibang tao, magpatingin man ako. Ayokong maging tampulan ng tukso ang anak ko. Ayokong sabihan siya ng mga kalaro niya na baliw ang mama niya. Kaya alangan. Matapos ang insidenteng nangyari sa klinik niya, lumipad na siya papuntang Amerika. At nawala na kami ng komunikasyon sa isa't isa. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong makabisita sa mga kamag-anak ko o makalabas kasama ng mga kaibigan. Ang huling pagkikita namin ay noong ilibing si Meg at nung binyagan si Leila. Pagkatapos noon, madalang na kami nagkabalitaan. Hindi na uli dumalaw dito sa bahay si Seth. Pareho na kaming busy. At kung magkita naman sa okasyon, pareho namin hindi matsyempuhan ng isa't isa. Madalas ay naiinip si Leila at nagyayayang umuwi agad. Sinasamaan siya ng katawan kapag maraming tao. Kaya dito lang kami. Dito na lang kami sa loob ng bahay. Ngayon ko na lang naisip na sa kanya at kay Allen na lang pala umiikot ang mundo ko. Ito naman ang gusto ko. Masaya naman ako. Sa anak ko pa lang ay kulang na ang oras ko. Lalo na ngayong pumapasok na siya sa school. Kontento naman ako kahit silang dalawa lang ng papa niya ang kasama ko. Pero lately, pakiramdam ko parang lungkot na lungkot ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Palagi akong matamlay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pakiramdam ko, natatakot ako pero hindi ko alam kung saan, kanino. At saka, para akong hinang-hina. Samantalang katuwang ko naman dito sa bahay si Concha. Bakit pakiramdam ko? Sakal na sakal ako at hindi makahinga. Bakit ang pakiramdam ko? Nakabilanggo ako at gusto kong makawala. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Mababaliw na ba ako? Nababaliw na ba ako? Tanong niya sa sarili. Muli siyang nakaramdam ng antok. Namimigat ang talukap ng kanyang mga mata
at dahan-dahang sumasara. Hindi ako dapat matulog. Nahihirapan pa akong huminga. Hindi ako dapat makatulog. Hindi ako dapat makatulog. Ginigising niya ang sarili sa takot na kung makakatulog ay baka hindi na magising. Subalit, hindi niya nagawang tanggihan ang antok na lumulukog sa kanyang kamalayan. Samantala, sa loob ng silid ni Leila, bumalik si Leila sa pagkakaupo sa gitna ng kama at itinutuon ang isip sa isa pang kaklaseng kinamumuhian. Caroline. Pagtawag niya sa pangalan ng kaklaseng, nakikita na sa balintataw. May nakatayo sa likuran mo, Caroline. Sa harapan mo at sa tabi mo, gusto ka nilang kunin. Isinasama ka sa lugar nila. Nakakatakot ang kanilang itsura. Nakatingin sila sa iyo. Titig na titig at galit na galit. Sinusundan ka nila. Sinusundan ka nila, Caroline. Tignan mo sila. Multo sila. Multo. Multo ang katabi mo, Caroline. Sinusundan ka nila. Tingnan mo mabuti, Caroline. Multo sila. Multo ang katabi mo, Caroline. Takot na takot ka sa kanila. Takot na takot ka rin sa sarili mong refleksyon. Dahil ang makikita mo ay nakakatakot na itsura. Kukunin ka nila. Lalaban ka, Caroline. Lalaban ka. Kailangan mo silang patayin, kundi ikaw ang papatayin nila. Hayan na sila, Caroline. Lumalapit na sila. Hayan na sila. Hayan na sila! Mariin ang pagtanggi ni Caroline sa yayang kasama sa loob ng banyo. I'm not a baby anymore, Yaya. I shower myself na lang. Okay. But you let the door open. Your mommy will send me to jail if something bad happened to you. Pakanta-kantang sinimulan ni Caroline ang paliligo. Nangingiti naman ang yayang nanonood. Wait lang, Caroline. Someone is calling. Maybe that's your mommy and she wants to know what you're doing right now. I will answer her muna, okay? Tumango naman si Caroline. Nakaalis na ang yaya nang may maisip siyang ipabili sa ina. Itinapat niya ang katawan sa dutsa at binanlawan. Pagkatapos ay kinuha ang roba at isinuot. Palabas na siya nang "Shh! Huh?" Sambit niya sabay lingon. Pumihit siya pabalik sa loob. No one is here naman. Who made that sutsot? Aniya habang nakasilip sa loob ng paliguan. Psst! Napangiti siya nang maisip na niloloko lang ng tagapag-alaga. Kaya ipinagpatuloy na niya ang paglalakad palabas. Psst! Napahinto siya. Napatingin sa pinagmula ng sumutsot na nasisigurong hindi sa yaya niya nanggaling, kundi sa nadaanang salamin. Dahan-dahan niya yung binalikan. Nandilat ang mga mata niya sa nakita. May mga multong nakatayo sa likuran niya. Ngunit lalo siyang nasindak nang mapansin ang sariling refleksyon.
nakayuko na at nakatalikod sa kanya. Natutup niya ang sariling bibig nang gumalaw ito, samantalang siya ay hindi. Pumipihit paharap sa kanya. Napako ang mga paa niya sa sahig at halos manigas ang buong katawan. Nang dahan-dahang umangat ang ulo nito, hanggang sa mahantad ang maputlang mukha. Ang puro puting mga matang nangingitim ang palibot. Nagsisigaw siya, ngunit walang naging tunog. Ang naririnig niya'y ang paghalakhak ng sariling refleksyon. Wala siyang nagawa kundi ang umiling. Tila nakikiusap sa kaharap na sarili. Umiiyak siya, nagpapasaklolo. Ngunit walang lumalabas na tinig. Naigtad siya nang umangat ang kanang kamay ng kamukha. Lumagos sa salamin. Kasunod, ang pagsungaw ng nakakikilabot na mukha. Muli siyang sumigaw, itinodo ang natitirang lakas. Nakaurong siya, ngunit lalo namang nadikit sa mga multong nasa likuran. Malinaw niyang nakikita sa salamin ang nakakatakot na itsura ng mga ito. Naaagnas na. Nasusuka siya sa mabahong amoy. Sa nakakadiring uod na nagkikislutan sa nabubulok na laman. Marahas niyang hinawi ang mga ito at nagmamadaling tinungo ang pintuan. Nagtatakbo siya palabas, papunta sa kanyang yaya. Yaya! Malakas niyang sigaw pagkakita sa tagapag-alagang. Nagulat naman. Inagaw niya mula sa kamay nito ang auditibo ng telepono. Mami, I'm scared, Mami. Please go home. Umiiyak niyang sabi habang palingon-lingon sa pinanggalingang banyo. Takang-taka naman ang yaya sa kilos ng alaga. Napapatingin din sa tinitignan ng bata. Ibinaba ni Caroline ang telepono nang sabihin ng ina na uuwi agad. Pagkatapos, sumiksik at nagpayakap sa kanyang yaya. Hinagod nito ang kanyang likod at sinikap mapakalma. Pinainom at saka malumanay na tinanong. Habol ang hininga at nangangatog pa rin. Sinimulan ni Caroline ang pagsasabi. Natigilan siya nang mapatingin sa basong ang lamang tubig ay hindi pa nauubos. Muli niyang nakita ang sarili, ang nakakatakot niyang mukha, ang mga multong katabi at ang nakayakap sa kanya. Puro puti rin ang mga mata at ang nakalawit na mahabang dila ay inilalapit sa kanyang mukha. No! Sigaw niya. Pumiglas siya at nagpilit kumawala. Iniigkas ang mga braso at kamay. Naninipa. Caroline, anong nangyayari sa'yo? Diyos ko! Diyos ko! Nahihintakutan at lumuluhang tanong ng yaya. Hindi nito mabitiwan ang nagwawalang alaga. Dahil maliit lang ito at si Caroline ay malaking bulas at may katabaan. Nakahulagpos ang paslit at nakatakbo. Patakbo na rin ito upang sundan ang alaga nang marinig ang sunod-sunod na busina ng kotse sa labas ng gate. Si ate! Sambit nito. Lumakas ang loob.
Hindi na itinuloy ang pagsunod sa alaga at nagmamadaling lumabas upang salubungin ang among babaeng ang asawang seaman ay kasalukuyang nakasampa sa barko. Samantala, pumasok sa sariling silid si Caroline at inilak ang pinto. Isiniksik ang sarili sa sulok ng kama. Nanlaki ang mga mata niya nang gumalaw ang doorknob at dahan-dahang pumipihit. Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Tama na! Takot na yung sigaw. Caroline! Ang mami to! Open the door, sweetie! Caroline! Ang mami to! Open the door! Please, open the door! Nabuhayan siya ng loob pagkarinig sa tinig ng ina. Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. Mami! Mami! Humahagulgol niyang pasaklolo sa inang nakalarawan sa muka ang awa at pag-aalala. Sa bisig nito ay pansamantala siyang nagkaroon ng kapayapaan. Si Leila. Iminulat ang mga mata. Hindi pa tayo tapos sa paglalaro, Caroline. Nag-uumpisa pa lang tayo. Nasa loob na ng sariling silid si Caroline. Stop crying, sweetie. Yaya and I are here beside you. No one can harm you na, di ba, Yaya? Sinenyasan ng ginang ang tagapag-alaga ng anak. Tumango naman ito. See? So stop crying na, ha? There is nothing to be afraid of. Matyaga niyang pangungumbinsi. Hindi man maintindihan kung bakit natatakot ang anak sa sinasabing mga mumo na nakikita raw, gayong maliwanag ang mainit na sikat ng araw, ay hindi na niya sinalungat pa. Nasisiguro niyang hindi ito nagpapapansin lang dahil may gustong ipabili. Ang panginginig nito at pamumutla ay malinaw na palatandaang talagang mayroong kinatatakutan. Ipinasya niyang manatili na lamang sa tabi ng anak. Tumawag na lang siya sa opisinang pinapasukan upang ipagbigay alam ang dahilan ng biglaang pag-uwi. Ipinaalam na rin na hindi maiiwanan ng anak dahil sa nangyari. Sige na, Yaya. Ituloy mo na ang mga ginagawa mo. Ako nang bahala kay Caroline. Opo, ma'am. Napayapa si Caroline at nakatulog sa bisig ng ina. Nakatulog din ang ginang nang makitang nahihimbing ang anak. Tahimik na tahimik sa loob ng silid. Mahinang tunog ng aircon ang tanging maririnig. Psst! Nagising si Caroline. Agad siyang napangiti ng mukha ng inang kayakap ang unang nakita. Dahil nangangalay na ang leeg, ipinihit niya ang katawan at dumiretso sa paghiga habang hawak ang braso nito upang mapanatiling nakayapo sa katawan niya. Nakangiti siyang pumikit. Ngunit hindi pa tuluyang sumasara ang talukap ng mga mata niya. Psst! Umigkas ang katawan niya sa pagkakahiga. Naigtad siya. Umigkas ang katawan sa pagkakahiga. Naalala ang ibig sabihin ng sutsot na narinig. Mula sa makikinang na hugis ng buwan at mga bituin na pinagmamasdan sa kisame bilang pampatulog. Muli na naman niyang nakita ang nakakatakot na mukha at mga multong nakasampa sa ibabaw ng kanyang kama.
Gusto niyang pumikit. Gusto niyang ipaling ang mukha at ilihis ang tingin. Ngunit, hindi niya magawa. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa refleksyong nakikita. Nanigas ang mga panga niya nang mapansin ang mukha ng nakayakap sa kanya ay kagaya rin ng mukha ng yaya niya kanina. Nagsisigaw siya habang pumapasag. "Caroline!" Sigaw ng napabalikwas na ginang habang iniiwas ang mukhang tinatamaan ng braso at kamay ng anak. Kahit nasasaktan ay hindi nito binibitiwan ang nagwawalang bata. Tinawag nito ang yaya. "Tumawag ka sa police hotline! Dalian mo! Kailangan natin ng tulong!" Mabilis namang sumunod ang yaya. "Tama na! Ayoko na! Ayoko na!" Paulit-ulit na sigaw ni Caroline habang nagpipilit pa rin makawala. "Oh God, please help my kid. Please." Sambit ng ginang at saka taimtim na nagdasal. "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day." Natigilan si Leila pagkarinig sa ina ng kaeskwela. Ngunit sandali lamang ay nakakaloko ng umisi. "Takasan mo ang multong nakahawak sa iyo, Caroline. Takasan mo. Isasama ka niya. Takbo! Takbo, Caroline! Takbo!" Gaya ng utos na narinig, lalong nagpumigla si Caroline, nananadyak at maging ang ulo ay ginagamit upang makawala. Nahinto sa pagdarasal ang ginang nang pumalo sa mukha niya ang ulo ng anak. Nakawala si Caroline at dali-daling nagtatakbo palabas ng silid. "Caroline!" Sa kabila ng pagkaliyong nararamdaman at dugong umaagos mula sa butas ng ilong, sinundan niya ito. Sa sala niya inabutan ng anak. Nagkalat ang mga basag na gamit sa sahig. Kahit anong mahawakan ni Caroline ay tinatabig, inihahagis. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang matanaw ang yayang nakahandusay sa sahig. Duguan. Gulong-gulo ang kanyang utak. Tinatanong niya ang sarili kung totoo ba ang lahat ng nangyayari o isa lamang napakasamang panaginip. Hindi niya malaman kung ano ang uunahin, kung sino ang uunahin. Natauhan na lang siya nang marinig ang tunog ng binubuksang gate. Saka na lang din napansin, wala na sa sala ang anak. "Caroline!" Mula sa bintana ay nakita niya ang anak. Binubuksan ang gate. Kamuntik na siyang masubsob nang halos liparin ang paglapit sa anak. Lalo namang nagmadali si Caroline. Nang mabuksan ang gate, ay nagtatakbo palayo. Nagtatakbo na rin ang ginang habang tinatawag ang anak at pinababalik. Natigilan siya nang makita ang paparating na sasakyan. Naumid ang kanyang dila. Sasalpok yun sa kanyang anak. Malakas na langit-ngit ng preno ang sumunod na narinig, kasabay ng sigawan ng mga tao. Tila noon lang natauhan ng ginang at nakakilos. Pasugod siyang tumakbo palapit sa anak na nakaupo sa gitna ng kalsada habang nakatakip ang magkabilang kamay sa magkabilang na tenga. Thank God.
Thank God. Oh, thank you, Lord. Anas niya. Ngunit, hindi pa siya tuluyang nakalalapit, ay muli na naman itong tumayo. Palinga-linga. Palinga-linga. At saka tumakbo. Umalo ang sigawan ng mga tao sa malalakas na busina ng mga sasakyang paparating. Ang ilan ay nakahinto na at gulat na gulat rin. Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo ang anak ko! Saklolo! Isang mobile patrol car ang huminto sa tabi ng ginang. Nabuhayan siya ng loob nang makita ang mga otoridad na umiibis. Matapos marinig ang pahapyaw niyang kwento, ay nagsikilos na ang mga ito. Hinabol ang anak niya at sa tulong ng mga taong naroroon, nahawakan nito. Hawak na ng mga pulis si Caroline at maingat na pinipigilan sa inaakalang pagwawala. Ilang sandali lang, dumating naman ang isang ambulansya. Halos mapugto ang hininga ng ginang nang makita ang anak na nakasuot ng straight jacket. Tutok niya ang sariling bibig sa pagpipigil na mapahagulgol. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang-bigla ay nagkaganon ang kanyang anak. Masigla ito at puno ng buhay ng iwanan niya. Subalit ngayon ay wala na ito sa sarili at mistulang nababaliw. Humalakhak si Leila sa labis na tuwa. Siguro na alam mo na ngayon na hindi ako pumapayag na madaya. Hindi ako pumapayag mapahiya. Hindi ako pumapayag na mainsulto at mapagtawanan. Narinig ni Concha ang nakakikilabot na halakhak ni Leila. Nangiti ito. Tapos na siya sa ginagawa. Hindi niya man sabihin ay natitiyak kong may kinalaman ng mga tirang pagkain na nakita ko. Hindi niya pag-aaksayahan ng panahong iuwi ang mga basurang yun kung walang mabigat na dahilan at paggagamitan. Sigurado ako, lagim ang ibinigay niya sa may-ari ng mga laway na naroon.